Good day, Light Church. And if you are excited to worship the Lord, tatayo na po tayo. And let us continue to celebrate the presence of the Lord and let us invite Him today. Come on, let's invite the joy of the Lord to overflow in this house today as we sing this song, The Joy. Sabayan niyo po kami because it's a new song. Hallelujah. Come on, all together. Let's sing. Oh. Like this for Jesus. Thank you, Lord. This is the day you made, so I rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. Oh, this is where I believe you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It is more than a feeling. Yes, God. Oh, it is our strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hey, hey. Come on, church. Jesus, come what may, 'cause you are worthy of all my praise. You are faithful to your promise. You are strong when I'm weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. It is more than a feeling. Yes, Jesus. Oh, my soul, bless His name. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. Yes, Lord, thank you for the joy. Oh, Jesus. Oh, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, let it rise up like a river, overflowing, God. Oh, Holy Spirit, let it pour out with no limit. Yes, God, overflowing. Holy Spirit, come on, let's clap for Jesus and let us celebrate the joy that He is about to pour out today. Hey, 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 thank you, Jesus. All together we say, oh, 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 the joy of the Lord.
strength. Come on, you declare all together. I've got joy on the inside. It's like a fire can keep me there. I'll keep praising in the midnight. The joy of the Lord is mine. Once again, we say, I've got joy on the inside. It's like a fire can keep me there. I'll keep praising in the midnight. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. I've got a river that's flowing inside. It's full of life and it's ever growing. I've got a fire and it's always lit. Hey! Woo! Nowhere you've given me joy. It's unspeakable joy, undeniable, unexplainable. I've got the joy of. Come on, believe that you have the joy of the Lord today. Down in my heart, deep down in my soul. Uncontainable, it's untamable. I've got the joy of the Lord. Once again, you've given me joy. It's unspeakable joy. Thank you, Lord. Unexplainable. I've got the joy of the Lord down in my heart, down in my heart, deep down in my soul. Uncontainable, it's untamable. I've got the joy of the Lord. I've got the joy of the Lord. I've got the joy of the Lord. Hallelujah. Thank you, God, for your joy. We appreciate you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Wow. Come on, patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa joy ng Panginoon na nag-overflow sa lugar na ito by means of kamustahan. For 60 seconds, iikot po tayo. Ikutin po natin ito para kamustahin at kamayan ng bawat isa. Amen? Come on, let us now begin our Light 16. Hallelujah! Cheerful Sunday, everyone! Ayan, bago po tayo umupo, pwede bang i-appreciate mo naman yung katabi mo? Ayan, we appreciate you po. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan, so marami pong nangyari noong nakaraang buwan ng October and now nasa month na po tayo ng November. Kaya naman, let's expect more things po na mangyayari pa ngayong buwan. So, abangan po natin yung mga kaabang-abang na happenings for this month of November. So, dahil dyan, let's proceed to our Light News. So, Light Family, this month, we will be having our Worship Night. Ayan, sama-sama po nating ipagdiwang ang kabutihan at kadakilaan ni Lord sa mamamagitan po ng awitan ng pasasalamat. Kaya naman po, once again, pwede po ba nating palakpakan ang Lord? Ayan, praise God po. So, take note po that this will be on November 15. Friday po ito, 6 p.m. here at Light Church Hall with a registration fee of only 200 pesos. So for ticket purchase po, pwede nyo pong kontakin ng inyong mentor or your network leader. So, see you there, Light Family. So moving on,
Ito naman po bilang isang simbahan, it's always our mission and vision to share the Word of God. Amen po ba? Kaya naman as we celebrate our 50th anniversary, we desire for the great expansion ng kingdom ng Panginoon sa buhay ng mas nakararami pang tao. That's why we have our Mission in Action Pledges. So bilang regalo po sa birthday ng ating simbahan, wherein dito po yung mga all proceeds will be used po para ma-finance yung mga community outreaches natin and yung missions po natin sa loob at labas man ng Olonga po. So para po sa mga last week nagkaroon na po tayo ng kuhaan ng tickets. So you can drop your pledges po sa ating mga drop boxes. Ayan, nandito po sa harapan after po ng ating celebration. Para naman po sa mga wala pang tickets at willing na mag-participate, may mga ushers po tayo na maaaring lapitan after the celebration. Kaya naman, with that, thank you so much, Light Family. And now, to move on, so new month means new series. Kaya naman, let's gear up and be ready for more of Jesus. So have a transforming Sunday celebration. Yan, Blessed Sunday po, Light Family. Ayan, pwede bang kausapin mo yung katabi mo ngayon at sabihin mo, Blessed Sunday, partner? Ayan. So my name po is Diane Maris de Guzman. Isa po akong young professional, a public school teacher and disciple po ng Panginoon. So before anything else po, I would like to acknowledge ang ating mga VIP at first-timers. Maraming salamat po sa time ninyo to be with us today. And pwede ko po ba kayong ma-invite na tumayo? Para po ma-acknowledge kayo. Sige po tayo. Huwag po kayong mahiya. Ayan, palakpakan po natin sila. Ayan, kung malapit po kayo sa kanila, please po pakikamayan na lang po. Kung malayo po, ngitian po at mag-wave-wave po kayo sa kanila. Ayan. Sige po. Thank you po. Ayan, sige po. Pwede na po tayong umupo. Sa ating mga VIP at new friends po, kami po ay happy to be with you today. And remind ko lang din po kayo na wag muna po kayong aalis right after the celebration kasi may a-approach po sa inyong consolidation team. And konting kwentuhan lamang po, no? At may ibibigay po silang small gifts po na prepare po namin sa inyo. And sa mga new friends po natin, online, if you want to be part of our growing family, kindly type connect sa ating comment section. And our Light Connect team will reach out to you after this celebration. Ayan, alam ko po, excited at ready na po tayo na magbalik at magbigay sa Panginoon through our giving. Amen po ba? Ayan, malakas na amen naman po sa ating lahat. Ayun. So, bago po yan, let me share this passage to you. So, from the book of Deuteronomy po, chapter 12, 5 to 6. Sabi po dito, but you are to seek the place the Lord your God will choose from among all your tribes to put His name there for His dwelling. To that place you must go. There bring your burnt offerings and sacrifices, your tithes, and special gifts, what you have vowed to give and your free will offerings and the firstborn of your herds and flocks. So this passage po ay tungkol po sa instructions ni Moses during the preparation ng Israelites bago po sila pumasok sa Promised Land. At one of the many reminders sa kanila ni Moses na sundin ang command ni Lord na hindi na tumulad sa mga pagan at magkaroon sila ng one place of worship. Bilang loyalty po kay Lord at doon nila ibibigay ang kanilang tithes, offerings, vows, special gifts at ang designated place po na tinutukoy rito ay ang dwelling place niya o ang templo ng Diyos. So sa atin po in the same way, bilang God's people, we must obey and give back to the dwelling place of the Lord. Let us show our obedience to God by not neglecting our giving as an affirmation of our loyalty to the kingdom of God. Yung mga pinangako po natin, prinamis natin kay Lord, yung best at special giving ay dapat ibigay po natin sa Kanya. At wag natin pong kalimutan na si Lord po ang nag-bless sa atin ng lahat, kaya deserve niya na mabigyan ng best giving dahil best din po ang ibibigay niya sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? And kaysa unahin po natin ang mundo at ibang bagay, si Lord muna po yung laanan natin ng mas malaking porsyento sa ating buhay. And dito rin po sa aspetong ito, nakikita ang unity natin as God's people
na faithfully nagbabalik sa Kanya because of His mercy and goodness sa buhay ng bawat isa. And may we also be reminded that giving shows a spirit of gratitude and humility, reminding us of our dependence on Him kahit saan po tayo dalhin ng Panginoon. So kagaya po ng ilan sa atin, no, bilang striving po na young professional, ako rin po marami po akong pangangailangan, especially sa financial aspect. And hindi po excuse na wala pa po akong sariling family para po sa maraming financial responsibilities. Somehow po, kahit nakahiwalay po ako ng tirahan from my family, sumusupport pa rin po ako sa needs nila at kailangan ko rin po syempre magtabi ng para sa personal needs ko po. At sa tuwing inaalala ko po kung papaanong hindi nagkulang si Lord sa maraming aspeto in my life, despite of many financial responsibilities dito sa mundo, sino ba naman po ako para hindi magbalik ng buo at tapat sa Kanya? Kaya po, as we prepare our tithes and offering, let us reflect about our obedience and worship to the Lord. Obedient at tapat pa po ba tayo sa ating tithes and offerings? Nakikita pa po ba natin ito as an act of worship? Or baka requirement or burden na lang po ito para sa atin. So I pray po na excited pa rin tayo every giving time dahil alam nating this signifies our obedience sa komandang Diyos. Kaya naman po, as we prepare our tithes and offerings, let me pray for you. Lord, maraming salamat po sa opportunity, Lord, na binigay mo sa amin to give back and to give, oh God. Lord, maraming salamat sa blessings, Panginoon, na nakikita namin at hindi pa namin nakikita. And Lord, maraming salamat po, Panginoon, kasi alam namin na i-bless mo po ang bawat isa, Panginoon, according to your will. And Lord, may these tithes and offerings, Lord, may honor your name, Panginoon, at tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po, may mga ushers po tayo sa paligid at maaari po nating ibigay sa kanila yung tithes and offerings natin. And sa mga nasa online po, or yung gusto po ng cashless transaction, you can send it to our BPI account in GCash na naka-flash po sa ating screen. Let's give our best with a cheerful heart. Enjoy the rest of the celebration. Tayo po tayong lahat. And let's just begin to worship and acknowledge God in this place. Come on. I believe it is not an accident why you're here, but it's for the very purpose to worship God and glorify Him alone. Come on, let's worship God in this place. Worship you, Abba. You deserve all the praise and worship. God, we put our hope in you. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame,
you sing with me, we believe. When he shall come with trumpet sound, yes, oh God, how may I then in him be found? Rest in his righteousness alone. Won't they stand before his throne?
Thank you, God. And worship Him. Oh, thank you, Jesus. We build our lives to you, God. Thank you, Lord. Come on, altar worship to Him. Be grateful, be thankful to Him. Thank you, Lord. Oh, I worship you, God. Salamat, Panginoon, sa mga oras na to, O Diyos, that we have this moment to worship you, that we have this moment, Panginoon, para itaas ang ngalan mo, Panginoon. Thank you, God, for you are our firm foundation. Ikaw ang aming kalakasan, O God. Ikaw ang aming napagdedependahan. Ikaw ang pundasyon namin. Ang dahilan kung bakit kami naririto ngayon at patuloy na nagpapatuloy sa iyo. Thank you, God. Salamat dahil sa mga oras na to, Panginoon, napapapurihan ka namin at naitataas namin ang ngalan mo, God. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa grasya mo, Panginoon. We honor you. We praise your name, O God. In-acknowledge namin ngayon ang presensya mo, ang kadakilaan mo, O Diyos, sa buhay namin. Holy Spirit, help us acknowledge your presence. We appreciate you, Holy Spirit. Jesus, thank you. We're so grateful na meron kaming triune God na patuloy na nagbibigay sa amin ng kagalakan, na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat, Panginoon. At sa mga oras na to, excited na kami, O Diyos, sa mga gagawin mo pa sa buhay namin. Excited na kami, Panginoon, sa iyong mga salita na matututunan namin. Excited na kami, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, na marami kang babaguhin sa buhay namin. Lord, excited na kami kasi alam kong marami kang papalakasin sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Sinusurrender na po namin at kinocommit ang lahat sa iyo. Have your way, O God. We praise you, Jesus. We praise you, Father. We praise you, Holy Spirit. Sa iyo po, O Diyos, lahat ng papuri at pagsamba. And this we pray and ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Come on, best clap offering to God. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Blessed Sunday po sa ating lahat. Alam ko po na nabati mo na yung katabi mo, pero sige nga, yung nasa likuran mo naman, pwede bang kamayan mo siya? Sabi mo sa kanya, Blessed Sunday. Ayan, hello po sa bawat isa sa atin. Kumusta po kayo? Sige nga, kamustahin mo naman yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kumusta ka? Ayan, sagutin mo din naman siya, okay lang naman. Ayan. Kahit hindi okay, okay lang naman na yung sagot. Anyway, so kumusta po ang long weekend po natin? Sino dito mga umuwi sa mga probinsya nila? Tama ba? Or baka yung iba wala pa dito ngayon. Tama? Baka nasa province pa. So, sino po dito mga nakapagpahinga? Ayan, kasi mga walang pasok, di ba? Estudyante ka man, nagtatrabaho ka man, talagang pahinga moment. Tama ba? And at the same time, nakapag-spend ng time po ba sa family? Amen. Ayan. So, sabi mo nga sa katabi partner, halatadong puro kapahinga. Hindi. Ngayon lang nagpahinga yung katabi mo. Thank you, Lord, nakapagpahinga tayo. Amen? Amen. And at the same time, kumusta din po kayo? Lalong-lalo na po nitong mga nakaraang linggo. Naku po, di ba may dumaan pong bagyo sa atin? Tama ba? Sa bansang Pilipinas. I hope everyone is okay po. Tama ba? May mga binaha po ba sa atin or yung sa mga kamag-anak po natin sa ibang lugar? I pray na okay po ang lahat. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, okay tayo. Ayan. Now, alam niyo po, speaking of bagyo, can you say bagyo? Alam ko po, alam na po nating lahat na ang Pilipinas, ang dami na pong pinagdaan ng bagyo. Literal. Tama ba? Ang dami na nating pinagdaan ng bagyo. Nandiyan ang Yolanda, di ba? Ang dami nating pinagdaanan. At hindi lang po bagyo. Actually, napakarami na pong calamities ang pinagdaanan po ng bansang Pilipinas. Tama ba? Name it. Nandiyan yung volcanic eruptions. Tama ba? Sino dito? Ano ka na? Buhay ka na noon, di ba? Or what else? Devastating earthquakes, ay mga lindol, kung
saan-saan. What else? Lahar flows, okay? Super typhoons, di ba? Tapos yung mga matitindi pang habagat na kasama niyan. What else? Flash floods, di ba? Mga baha. Sino dito laging binabaha na lang sa inyo every time na may bagyo? And syempre, hindi mawawala yung landslides, di ba? Lalo sa mga nakatira sa bundok dyan. So, naranasan natin yan ng bansang Pilipinas. And at the same time, di natin makalimutan yung mga wars. Tama ba? Naalala nyo ba yung sa Mindanao? Naalala nyo po yun, di ba? Ang dami ding mga casualties, okay, dyan sa mga wars na yan. Pero alam nyo po, one thing na kinagagala ko po bilang isang Pilipino is sa lahat po ng pinagdaanan po ng Pilipinas at natin pong mga Pilipino, hindi po tayo sumusuko. Tama ba? Yang katabi mo, hindi yan sumusuko. Amen. At alam niyo po ba that isa po sa well-known na characteristic po ng isang Pilipino ay ang kanyang pagiging optimistic. Tama ba? Yung pagiging masiyahin. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang masiyahin yan? Ngitaan mo naman, okay? So masayahin daw ang Pilipino. Do you agree with that? Amen. Di ba mga optimistic daw ang mga Pilipino. And I believe na katulong po ito no, para talagang ma-overcome or malampasan natin yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Now, according po sa 41st Annual Survey conducted by Gallup International in 2017, we ranked third among the happiest individuals in the world. Ay, mag-agree ba kayo dyan? Pangatlo daw po tayo. Okay, na masayahin sa buong mundo. And I believe ito nga yung isa sa mga nakatulong sa atin para magpatuloy tayo mga Pilipino kahit pa po may mga pinagdadaanan po tayo. And alam nyo din po ba that according po sa isang research, okay, sa International Journal of Social Science and Humanities Research, ang sabi doon, one of the most outstanding characteristics of Filipinos is resilience. Can you say resilience? And actually po, doon po sa research na yun, tinatawag po nila itong trait na ito ng Pilipino as superhuman patience. Grabe, superhuman patience. Tingnan mo yung katabi mo, pasensyoso ba yan? Okay, pasensyoso ba yan at pasensyosa? O agad-agad nagagalit yan? Okay, matsagain ba yung katabi mo? Sabi kasi, superhuman patience. Okay, at nakita daw po ito sa ating mga Filipino, okay, or Filipino. And actually, this is very true po. Okay, bakit po? Kasi sa dami po ng pinagdaanan nating pagsubok, di ba, ng Pilipinas or nating mga Pilipino, patuloy po tayong bumabangon. Amen? Di ba, nasaksihan natin yan, dami nating pinagdaanan, pero patuloy tayong bumabangon. And mas lalo po tayong tumatatag. Amen? At hindi po tayo sumusuko. Amen? Yang katabi mo, proud ba siyang Pilipino siya? Amen. Parang, inaano niya pa yung sarili niya, proud ba ako? Proud pa tayo na Pilipino tayo. Amen, di ba? Yang katabi mo, marami na yung pinagdaanan, pero kita mo naman, nagpapatuloy at nagpapakatatag. Sabi mo nga sa kanya, proud ako sa'yo. Ayan, proud tayo, di ba? Kasi talaga nagpapakatatag at nagpapatuloy tayo. Now, speaking of pagpapakatatag at pagpapatuloy, since tayo po ay nasa panibagong buwan na po, tama po ba? And tayo po ay nasa November na, okay, 2024. So, ibig sabihin, tayo po ay papasok na sa ating panibagong series. At ang title po ng series po natin this month is Resilience. Can you say resilience? Now, sige, palakpakan po natin si Lord. Ayan. So, according po sa Oxford Dictionary, resilience po, it means the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties or toughness. So, ito daw po yung kakayanang magtiis. Okay, matiisin ba yung katabi mo? Okay? Kakayanang magtiis o makarecover ng mabilis mula sa pagsubok o paghihirap. Sa Tagalog term po, ito ay katatagan. Can you say katatagan? At alam niyo po ba na ang word na resilience po ay nag-originate sa dalawa pong Latin words na re at salire. Can you say re? Salire. Very good, children. Okay? Hindi po. Ang re po, okay, sa Latin, ang ibig sabihin niya is back. Okay? At ang salire naman po, ang ibig sabihin niya is to jump or leap. So, ang literal pala na ibig sabihin po ng resilient ay to bounce back. Pag pinagsama mo, re and salire, to bounce back.
So it's about bouncing back. Di ba? Yung kahit na marami kang suffering sa pinagdadaanan, nagba-bounce back ka. So it's about adapting sa mga stressful na pagbabago sa buhay natin, and at the same time, na maintain mo yung strength mo at hindi ka sumusuko anumang hirap ang pagdaanan natin sa buhay. Amen? So, madedescribe natin po ang resilience bilang spiritual immune system. Okay, nating mga Kristiyano. Okay? Kaya nga po sa buong buwan po ng November, papatatagin po natin ang ating spiritual immune system. Amen po ba? Okay, hindi lang po physical immune system ang patatagin natin, pero ganun din ang ating spiritual immune system. Okay? Papatatagin po natin ang ability nating maging matatag, okay, or mag-bounce back kapag dumadaan po tayo sa pagsubok o kahirapan sa buhay. Amen? That's why bilang pasimula po ng ating series, basahin po natin at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 5 verses 3 to 4. At tatayo po tayong lahat. Mabasahin po natin ang sabay-sabay. Okay, so sa NIV po muna. Sige, basahin natin. 1, 2, 3, go. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Another po, basahin natin sa Tagalog. Hindi lamang iyan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubuga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Ang Diyos pa mapagpala sa kanyang salita. Let's all close our eyes and let's pray. Thank you, Lord. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa ipagkakalo mo po na salita sa amin, sa victory, Lord God, ng aming service na ito. And at the same time, nagpapasalamat na kami, O Diyos, sa mga magpapala pa through your word na mararanasan namin. Thank you, God. God, kayo po ang patuloy na maitaas at patuloy mo lamang din po akong gamitin bilang iyong mouthpiece, tagapagsalita, vessel, Panginoon, sa iyong mga anak. Handa na kami, Panginoon, sa mga marireceive namin from you. We love you, God, and we praise your name. In Jesus' name, amen, amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay, so ito pong Romans, this letter to the Romans po ay sinulat po ni Apostle Paul nung siya po ay nasa Corinto, okay, bago pa po siya pumunta sa Jerusalem. So sinulat niya po ito para i-explain po ang Christian faith, okay, yung Christian na pananampalataya at kung paano po ito practical na i-a-apply po sa buhay ng mga Kristiyano. And dito nga po sa binasa natin sa chapter 5, tinatalakay po dito ni Paul ang pagiging matuwid, okay, sa harapan ng Diyos dahil sa faith kay Jesus. So balikan lang po natin yung verses 1 and 2. Ang sabi po doon, therefore, since we have been justified through faith, okay, naging matuwid na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Now dito po, dinedescribe ni Paul ang mga benefits po, okay, ng mga taong by faith kay Christ ay matuwid na at pinatawad na. Pero ito pong mga benefits na ito ay para lamang sa mga believers. Can you say believers? Okay, yung mga sinabi dito ni Paul, okay, na mga benefits, okay, ay mga, or para lamang siya sa mga taong nanampalataya na kay Jesus Christ. That is why yung mga we po na nabanggit dyan ni Paul, di ba, 4 na beses niyang binanggit yung we dyan. So, ang tinutukoy niya dyan is yung mga saved. Okay, yung mga Kristiyano na, mga nananampalataya na. Now, ang unang-unang benefit daw is that etong mga saved na ito ay namumuhay na mayroong maayos na relationship kay Lord. Since dahil nga sila ay nanampalataya na kay Jesus, so they have peace with God. So, ang sabi sa verse, we have peace with God through our Lord
Jesus Christ. And at the same time, also by faith po, sila daw pong mga ligtas na ay nagkaroon po ng access sa grace ng Lord at patuloy daw nila itong nararanasan. Di ba ang sabi doon? Through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. At hindi lang po yun. Ang sabi pa, meron din po silang joy na nagmumula sa absolute na pag-asa po na mararanasan nila or maranasan ang glory ng Diyos sa eternity. Ang sabi po sa verse, and we boast in the hope of the glory of God. And now, pumasok na po itong verses 3 and 4 na binasa po natin kanina. So dito naman po, Paul points sa benefits ng mga saved pagdating naman po sa mga sufferings, okay, na pagdadaanan po ng mga Kristiyano. Are you here? Maybe iniisip ninyo, hala, Kristiyano na, pero dadaan pa din ng sufferings? Yes po, hindi porket Kristiyano na tayo, nanampalataya na tayo kay Kristo, ibig sabihin nun, hindi na tayo dadaan sa mga pagsubok sa buhay. So mamaya po, talakayin natin, bakit ba natin pinagdadaanan tong mga sufferings na to? So ang sabi po sa Romans 5:3-4, siguro dito na lang sa MBB yung babasahin ko. Ang sabi doon, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Grabe. Natutuwa daw tayo, kinagagalak daw natin itong mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Why? Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. So ano po ibig sabihin nito? For those in Christ, sa mga taong nananampalataya na kay Kristo, for those na saved, suffering matters. Amen? Can I hear amen? Hindi baliwala ang mga suffering sa pinagdadaanan nating mga Kristiyano. Amen? Suffering matters to us. It counts for something. Okay? So sa mga tunay pong Kristiyano at saved, suffering is not something na negative nating titignan, pero it is something na may magandang madudulot sa atin. Kaya naman po sa panahon ng mga sufferings, hindi po pagsuko, hindi po pag-ayaw ang umiiral sa mga tunay na Kristiyano. Pero ang lumalabas po sa kanila ay ang pagiging resilient o matatag nila. Amen? Na ang pagiging resilient po ay biblical norm ng isang Kristiyano. Kung ikaw daw ay isang tunay na Kristiyano, marka mo na. Okay? Ang pagiging matatag. Ang pagiging resilient kahit pa dumadaan tayo ng pagsubok sa buhay. That is why pag-usapan natin ngayon, our title is Resilience, the Mark of the Saved. Amen? So pag-usapan po natin ngayon, what does resilience as the mark of the saved means? Ano ba yung ibig sabihin? Okay, ng pagiging matatag o yung pagiging resilient bilang marka ng isang ligtas. Are we all excited? Amen. Una sa lahat is the joyful confidence, the ability to glory in suffering. Ang sabi po sa Romans 5:3a, not only so, but we also glory in our sufferings. Can you say glory? Now, sa ibang translation na pagkaka-translate, but we rejoice in our suffering. So yung glory, it is rejoice. At sa iba naman po, ang sabi doon, but we also exult in our tribulations. Now, ang word po na glory, rejoice, and exult na ginamit sa mga translation dyan, in Greek po is kaukaumai. Can you say kaukaumai? Which means to boast or to rejoice. Okay, sa Tagalog po, pinagmamalaki or ikinagagalak. Okay, yun yung ibig sabihin niyan. Okay, to glory, kinagagalak mo, ipinagmamalaki mo. At ano daw po ang pinagmamalaki? Ano daw po ang ikinagagalak? Ano daw po? Sufferings. Suffering po dyan in Greek is thlipsis, which means pressure. Okay? Affliction, trouble, persecution. At alam nyo po ba na yung thlipsis po dito ay hindi something na minor inconvenience? Hindi po siya yung mild lang na problema, mild lang na discomfort. Hindi po. Pero ang tinutukoy po dyan sa thlipsis is real hardships, great difficulty. And take note po, ang sabi sa verse is,
Not only so, but we also glory in our sufferings. Take note, hindi po sinabi na rejoice in spite of sufferings. Ang sabi, rejoice in suffering. May pagkakaiba po yan, amen? Sa Tagalog po, hindi siya yung nagagalak kahit na may sufferings. Pero ikinagagalak mo mismo yung suffering. Are you getting the point? Yun po yung sinasabi ni Paul dito. Kaya nga po, kung titignan natin doon sa Tagalog, ang pagkakatagalog is, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. So, ang resilient po na tao, okay, ay may joyful confidence. Okay, sa mga sufferings, nagre-rejoice daw sa mga sufferings na pinagdadaanan niya. No, siguro po naiisip nyo ngayon, parang nababalo naman yata si Paul. Di ba? Ako, kaya ko na maging masaya pa din kahit na may mga pagsubok sa buhay. Ako, kaya ko na i-endure ang mga trials nang hindi nagrereklamo. Pero yung ikagalak ko mismo, yung suffering, parang hindi naman yata makatotohanan yun. Tama ba? Amen? Pero alam niyo po, kahit mukhang hindi siya makatotohanan, ito po ang sinasabi ng salita ng Lord. And honestly po, hindi lang po si Paul ang nagsabi nito, mismong si Jesus po, sinabi ito. Ang sabi po sa Matthew 5:11-12, blessed. Sabi niyo nga po, blessed. Grabe, hindi lang kinagagalak, blessed pa daw, pinagpala daw. Ang sabi, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad. Amen. At alam niyo po ba, hindi lang po si Paul at si Jesus, si James din, sabi niya in James 1:2, consider it, diba, alam na katabi mo, pure joy. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Actually po, I believe sa mga nagbabasa ng Biblia dyan, alam po natin, madami pong mga verses na nagpapakita po ng kagalakan sa sufferings. Amen? At ito po ay patunay lamang na itong kakaibang response na ito pagdating sa sufferings or sa mga pagsubok ng buhay ay tinuturo po mismo ng salita ng Diyos. Pero sino po dito aamin at magiging tapat na hindi ito po ang karaniwang response natin pagdating sa mga sufferings? Amen? Hindi tayo, alam mo, nagagalak kapag may mga sufferings tayo. Di ba minsan sasabihin natin, hala, dumadaan na naman ako dito. Hala, sufferings na naman. Hala, problema na naman. Hala, may mga pagsubok na naman. Di ba, hindi naman ang response natin, or ang pinaka-response natin, hindi naman agad-agad nagre-rejoice ka. Di ba, hindi natin tinitignan na something na ikagagalak natin ang suffering. Amen? So rejoicing in trials or exulting in trials is not our automatic response. Hindi ito yung automatic na response nating mga tao, kahit pa tayong mga Kristiyano na. Amen? Aamin ba kayo doon? Sabi mo sa tayo, umaamin ako. Okay? Bakit po? Kung ang rejoicing in trials, ang automatic pong response ng tao, then, madami pong nagre-rejoice pala dapat. Bakit? Lahat ng tao may problema. Tama ba? Lahat ng tao may pinagdadaanan. So, dapat pala lahat tayo nagre-rejoice. Hindi makakita ka mga taong nagre-reklamo, mga taong nalulugmok. Tama? Ang madalas nating nasasaksihan ay mga taong nagko-complain tungkol sa kanilang pinagdadaanan. Isama na natin yung mga sarili natin. Even among sa mga Kristiyano, ang pagrereklamo sa ating mga trials, ang madalas na common nating response kesa ang mag-rejoice sa mga ito. Amen. Amen. So, sa tayo mo, salamat sa honesty mo. Okay? So, maybe sinasabi nyo, so, ibig sabihin po pala, pastora, kapag may problema ko, magsaya na ako? Diba? Baliwalain ko na yung tunay kong nararamdaman. Does this mean i-deny na natin yung pain na nararamdaman natin, yung sakit na nararamdaman natin dahil sa mga sufferings natin at pilitin natin, alam mo yun, pilitin natin magkunwaring masaya tayo. Kristiyano kasi nadidinig, Kristiyano ka, dapat masaya ka kahit may pinagdadaanan ka. Naman ba yung pinipilit mo maging masaya? Diba? Pinepretend mong maging masaya. Para masabi nating matatag tayo, para masabi nating resilient tayo at tunay tayong Kristiyano. Are you here? Yung ba ibig sabihin ko doon? Hindi po.
rejoicing in trials does not mean denying the pain. Amen. Hindi ibig sabihin na nagre-rejoice ka sa trials mo, i-deny mo na, babaliwalain mo na yung pain na nararamdaman mo. Actually, the Bible does not encourage us na i-deny ang reality. Di ba? Hindi sinasabi ng Bible na, just put on a happy face, masaya ka kunyari. Di ba? Magkunwari kang pinupuri mo ang Diyos, tinataas mo ang kamay mo kay Lord. When in fact, we're hurting inside. Are you here? In Romans 12:15, si Paul po nagsabi, makiramay kayo sa mga umiiyak. At dinescribe din po ni Paul ang pinagdadaanan nila bilang lingkod ng Diyos. Ang sabi sa 2 Corinthians 6:10, may mga nagpapalungkot sa amin, ngunit lagi pa rin kaming masaya. So hindi niya dinanay na malungkot siya sa mga pinagdadaanan nila, pero ang sabi niya, lagi pa rin kaming masaya. So wala pong mali if makaramdam tayo ng sorrow. Amen? Wala pong mali kung makaramdam ka ng pain sa gitna ng mga sufferings na ating pinagdadaanan. Kaya naman po wag po nating i-deny yung tunay po nating nararamdaman para lang magmukha tayong spiritual, magmukha tayong matatag, magmukha tayong tunay na Kristyano. Pero ako po naniniwala, kahit pa sa mga iyak, kahit pa sa mga sakit na nararamdaman natin, we should be sustained sa pag-asa natin sa mga pangako ng Diyos. Amen? Na siya ay sovereign sa buhay natin, sa mga nangyayari sa buhay natin. At may pakialam po siya sa atin. Sabi mo sa katabi mo, may pakialam ang Diyos sa'yo. He cares about you. He loves us. He loves you. At maganda po ang plano niya para sa atin. Amen? At alam niyo po, yung mga taong nananampalataya kay Jesus, clear ito po sa kanila. That's why they can rejoice in their sufferings. And actually po, meron pong dahilan bakit sinabi po ni Paul na mag-rejoice in suffering. Okay? And that is because may napoproduce po ang suffering sa buhay ng mga taong nananampalataya kay Jesus. And this leads me sa point number 2 po natin. So, again, what does resilience as the mark of the saved means? Number 2, the clear perception, the ability to grow in suffering. So, may malinaw daw na pagtingin. May klarong pagtingin. Okay? Now, ang sabi sa Romans 5, 3b to 4, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. Now, pag-usapan po muna natin yung word na no dyan. Can you say no? Now, no po in here, okay, sa Greek po is aido. Can you say aido? Diba, yan yung mga sinasabi natin kapag sa kasal, diba? Aido. Okay, which means what? To see. Makita daw. To perceive or to know. Okay? At ito po itong no po dito, itong aido, ay nagsisignify po ng clear na perception. Okay? Patungkol sa katotohanan. Malinaw. Okay? Na perception, pag-unawa tungkol sa katotohanan. Fully aware ka. Okay? May full awareness ka patungkol sa katotohanan. At ano po yung katotohanan na yon? Na fully aware daw ang mga ligtas, ang mga justified. Ang sabi, because we know that suffering produces. Meron daw bunga ang suffering. Ang malinaw daw, okay, sa mga Kristiyano, sa mga saved, is that merong bunga ang suffering sa buhay nila. That is why magre-rejoice sila. Kahit pa may sufferings, okay? Nagre-rejoice ang mga nananampalataya kay Kristo kahit pa may mga hardships na pinagdadaanan sa buhay. Bakit? May napoproduce. Can you say produce? Produce here in Greek is katergadzomai, which means to perform, to accomplish, to bring about, may ilalabas, okay, na resulta. Now, it also means to finish. Can you say finish? Okay, may tatapusan, may ibibring into completion, to work something fully out. So, ibig sabihin po, ang suffering, bilang siya sabi, di ba kanina, pressure, okay? Ang suffering ay may i-accomplish, may ilalabas na bunga sa isang taong nananampalataya
kay Kristo. So ganito po ang picture. Kapag may nilagay kang pressure sa isang bagay, pag piniga mo ito, kung anong nasa loob lalabas. Tama? Now, example ko na po, toothpaste. Ayan, sino dito may mga toothpaste sa bahay? Lahat naman tayo, tama ba? Now, kapag ang toothpaste, nilagyan mo ng pressure, piniga mo, ano mangyayari? Lalabas yung nasa loob. Now, isipin nyo pa yung toothpaste na paubos na. Sino yung madalas ganun yung nangyayari sa kanya? Di ba? Yun talagang sasaidin mo, totally sinisimot mo pa para lumabas yung laman. Tama? Or para lumabas yung laman, okay, sa kanya. So, suffering is a pressure na pipiga sa isang mananampalataya para malabas totally, completely ang bunga. Hindi siya yung basa-basang piniga lang pipigain ka talaga. Pigang-piga. At alam niyo po kung anong maganda sa pressure at pagpiga na ito? Na yung lalabas dito ay bunga, or ang lalabas na bunga dito is something that we desperately need. Kailangan daw natin. And actually, nasa atin na siya, but trial or sufferings will bring it out sa buhay natin. Ilalabas daw ng suffering na yon, yung bunga na yon sa buhay mo. Kaya pala, no, kapag dumadaan po tayo ng sufferings or ng trial sa buhay, pakiramdam mo, pinipiga ka. Alam mo yung piniga ka, tapos hindi lang ganun, pigang-piga. Naranasan nyo na po yun? Di ba yung ganun yung pakiramdam kapag pag may pinagdadaanan kang pagsubok, tapos tuloy-tuloy, parang hindi natatapos. Bakit? Yung pala, may nilalabas na bunga sa'yo, yung suffering na yun. And I wanna tell you, this is something good. Sabi mo sa katabi mo, maganda to. This is something na ikaka-rejoice natin. Amen? May bungang lalabas sa'yo through sufferings. Okay? So, magkaroon tayo ng clear na perception at full awareness sa katotohanang suffering produces something worthwhile. That it produces something of supreme value. Grabe. Sobrang halaga daw ang ilalabas nito sa atin. Kaya naman po, hindi mo papalampasin yung suffering na yon. Amen. Di ba? Hindi mo siya aayawan, pero kapag dumating siya sa'yo, gugustuhin mo siya kasi bakit? Alam mong may ilalabas na supreme value yan sa'yo. Amen? Hindi ka basa-basa na lang susuko kapag may pinagdadaanan kang sufferings kasi alam mong may magandang lalabas sa'yo. Amen? Di ba parang yung pain ng panganganak, di ba? Sino dito ang mga mommies na, di ba yung pain ng panganganak, mahirap siya, tama po ba? Kala mo talaga, naranasan ko na, di ba? Mahirap siya, okay, masakit siya, di ba? Yung pagdadaanan ng isang mommy. Pero yung joy nandoon, amen. Bakit? Kasi alam nung nanay, worth it. Yung pain na mararamdaman niya kasi lalabas ang kanyang baby. Amen? May lalabas na someone na valuable, di ba, mahalaga para sa kanya. Amen? Now, ang tanong is, ano po bang ipoproduce ng suffering na yan sa buhay natin? Ano ba yung maganda na yan na bunga na ilalabas ng suffering? Now, ang sabi sa verse, because we know that suffering produces perseverance. Maganda po bang perseverance? Yes. Ano pa? Perseverance, character. And character, hope. So, unahin natin, suffering produces perseverance. Ang bunga daw nito is what? Pagtsatsaga. Perseverance. Perseverance in Greek po is hupomone, which means patience. Tama ba? Endurance, steadfastness. And ang endurance po ay ability to keep going when we feel like stopping. Gusto mo nang uminto, pero nagpapatuloy ka pa din. Grabe, suffering daw po, nilalabas yan. Nilalabas na daw yung pagiging matatag natin. Yung pagkakaroon ng endurance sa atin. And in this context po, endurance is about the ability to trust God sa mahabang panahon at sa mga matitinding difficulties ng buhay. Yung magtitiwala ka pa din, nag-e-endure yung trust mo kay Lord, nag-e-endure yung pananampalataya mo kay Lord. Okay? So suffering po, in other words, ay opportunity. Can you say that? Opportunity? Opportunity daw po pala
Ang sufferings, para saan? Opportunity para matuto ka pang magtiwala sa Diyos. Sino dito gusto mong pang tumaas ang pananampalataya mo kay Lord? Tumaas ang pagtitiwala mo kay Lord. Amen? Sufferings daw pala ang kailangan. Amen? Kaya nga, di ba? Sino dito na nanalangin ka, Lord, patatagin mo kung binigay sa'yo ng Lord puro pagsubok. Naranasan niyo na ba yun? Yung Lord, pabain mo pasensya ko. Di ba mga nilagay sa'yo ng Lord ng mga taong papahabain mo talaga yung pasensya mo? Tama ba? Nagigets nyo? Kasi bakit? Mayroong nilalabas sa atin yung mga sufferings. Amen? At isa na nga ay ang endurance. Magpe-persevere. Mas lalo kang magtitiwala sa Diyos. So ang epekto ng suffering sa isang mananampalataya ay pagtsatsaga. Can you say pagtsatsaga? Tama po ba, hindi madedevelop ang endurance or ang patience sa atin unless idaan tayo ng Lord sa trials ng buhay. Amen. Bakit? Kasi kung puro blessings lang tayo, okay lang lagi ang buhay natin. Ako po, hindi natin iisipin, kailangan nating magtiyaga. Hindi natin iisipin, kailangan nating mag-persevere, kailangan nating mag-endure. But when hardship come sa buhay natin. Nawalan ka ng trabaho, nagkaroon ng problema sa loob ng pamilya mo, sa inyong mag-asawa, na-diagnose ka ng may malubhang sakit, or yung pamilya mo, doon lumalabas ang endurance. Doon lumalabas yung katatagan, doon lumalabas yung patience. At doon dapat mas lalo tayong mag-persevere sa pagtitiwala sa plano ng Diyos. Amen? James 1:2-3 again, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, kahit ano daw trials, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Amen. Another is what? Perseverance produces character. Can you say character? Now, in other translation po, ang pagkakasabi po sa character is proven character. Okay, kasi po, in Greek, it is dokime, which means trial, test, or tried character. Yun yung ibig sabihin ng proven character dito. And this means something that has passed the test. Napasa ang test at approved. Ang idea po ng dokime ay yung metal, okay, isipin nyo, metal, na dinaan sa apoy, at kapag nag-endure yung metal na yon sa apoy, then yung metal na yon ay proven authentic. Proven siyang genuine siya. Totoo. Are you getting the point? Parang ganito. Pag tayo, dumadaan tayo ng sufferings, in a way, dinadaan tayo sa apoy. Tama ba? At ang faith natin ay nasubok sa apoy na yon. At kapag tayo ay nag-persevere, then it means may proof tayo that our faith is real or authentic. Totoo, nalampasan mo eh. Tama, nag-persevere ka sa suffering na yun, then it means authentic. Ang pananampalataya mo, amen. For it has been tested and has stood the test. Amen? Dinaan sa test at pumasa. Amen? Pero ilan na po napasa nating test? Lord, parang ang dami ko yatang bagsak. Di ba? Dinaan tayo, tapos pumasa. Pinatunayan ng sufferings na totoo kang Kristiyano. Pinatunayan ng sufferings na totoo ang pananampalataya mo kay Kristo. Amen. At hindi lang basta seed na tumubo sa shallow soil na nung nakaranas na ng init ng problema ay nalanta na. So lumabas ang pagiging Kristiyano na proven ang character dahil patuloy na pinipiling gawin ang tama. Sabi, character, mabuting pag-uugali. Yung sa Tagalog, tama ba? Yung part na ikaw kahit dumadaan ka sa pagsubok ng buhay, ginagawa mo pa din kung ano yung tama. Ginagawa mo pa din kung ano yung kalooban ng Diyos kahit pa dumaan ka sa paghihirap sa buhay. Amen? And last but not the least is the character produces hope. Can you say hope? Pag-asa. Well, sino dito gusto nito? Amen? We want this. Amen? At isang suffering. Okay? Siyempre, sunod-sunod yan. Kapag lumabas na ang proven character, siyempre, may lalabas na pag-asa. Okay? And in the context po ng Romans and ng New Testament, hope po dito ay confidence. Natuto pa rin ng Diyos ang kanyang mga
pangako. Ikaw ba, confident ka ba? Tutuparin ni Lord ang mga pangako niya. May pag-asa ka ba na tutuparin ni Lord ang mga pangako niya? Amen. Di ba, may pag-asa tayong mga nananampalataya talaga kay Kristo, mga ligtas, na anuman ang mangyari, we are fully convinced that our ultimate end will be sharing in the glories of God forever. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. So dito, sino dito nagsasabi, ay gusto ko na pala ng suffering? Parang ayaw nyo pa din. Tama ba? What I mean is, kapag may suffering na dumadaan, hindi na negative yung tingin mo. Hindi na negative yung magiging tingin natin. Why? Lalo na kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo. Alam mo sa sarili mo, may relasyon ka kay Lord. You know that everything na dadaan sa buhay mo, may plano ang Lord. Di ba? Blessing man yan, okay? Or sufferings man yan, you will rejoice. Magre-rejoice ka kasi alam mo kung ano ang magandang plano ng Diyos para sa'yo. Amen? So, again, ito yung mga napoproduce ng sufferings. At alam niyo po na iintindihan ito ng mga nananampalataya kay Kristo. They have clear perception. Okay? Pagdating sa suffering, maliwanag sa kanila na may napoproduce itong maganda sa buhay nila. Kaya naman nagre-rejoice sila. This is the reason, di ba, kung bakit sinabi dito ni Paul, rejoice. Rejoice in sufferings because may mapoproduce siyang perseverance, proven character, and hope. Amen. Amen? Hindi tayo mag-give up. We will not give up pag dumadaan tayo ng sufferings, di ba? Or kahit anumang trials. Hindi tayo magre-reklamo, pero magtutuloy tayo, magiging resilient tayo at magre-rejoice tayo dahil sa mga mapoproduce nito sa buhay natin. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? May natutunan po ba tayo? Amen. So as I conclude po, no? So again, what does resilience as the mark of the saved means? Una, the joyful confidence. The ability to glory in suffering. Di ba? Ang mga saved may ability na what? Na mag-rejoice pa rin kahit may sufferings. What else? Pangalawa, the clear perception. The ability to grow in suffering. Di ba? Ang mga saved, okay, mga nananampalataya kay Kristo, may abilidad sila na mag-grow sa mga sufferings. Okay? Hindi sila yung, alam mo yon, mas lalong nagiging bitter. Hindi. Pero nagiging better sila kapag dumadaan ng suffering. Amen? Kasi maliwanag sa kanila kung anong naidudulot ng suffering sa buhay nila. Amen? Now again po, ang pinatutukuyan po dito ni Paul ay mga taong justified, mga taong saved, mga taong nananampalataya kay Kristo. So it means, true believers has the ability to glory and grow in sufferings. Kaya pala ng katabi mo. Kristyano tayo, amen. Amen. Diba? Kristyano yung katabi mo. May pananampalataya ka kay Kristo. Then ibig sabihin, may abilidad ka na mag-rejoice pa rin sa sufferings. May ability ka na what? Na mag-grow sa sufferings. In short, ang isang tunay na believer, justified, resilient. Kasi yun yung marka ng isang tunay na Kristyano. Resilient, matatag. Hindi sila mababagsak ng kahit anumang trial sa buhay. Makita mo, yung Kristyano na yun, nananampalataya na yan kay Kristo, matindi yung mga pinagdaanan sa buhay, pero magtataka ka, bakit nagpapatuloy pa din? Kala ko ba Kristyano yan? Pag Kristyano, dapat, siyempre na doon yung mahal siya ng Diyos, dapat pinagpapala siya ng Diyos. Sino dito nagtataka ka, bakit tuloy-tuloy pa rin siya? Hindi niya kinu-question ng Diyos. Hindi siya nagtatampo kayo, hindi siya nagre-reklamo, puro pasalamat pa nga lumalabas sa bibig niya eh. Puro papuri pa nga sa Diyos yung mga lumalabas sa Kanya. Why? May ability na mag-rejoice pa rin sa gitna ng mga sufferings. May ability na what? Na mag-grow sa mga sufferings. Grabe to. Dumaan sa matinding paghihirap, imbis na maging bitter, naging mas matatag pa. Mas naging mabuti pa siya. Madaming tao dumaan ng sufferings. Naku po, napakapait na ng tingin sa buhay. Napaka-negative na ng tingin sa buhay. Pero ito, grabe. Hindi lang siya positive thinker eh.
Parang, ang saya-saya niya. Sa gitna ng mga suffering sa pinagdadaanan niya, di sila mapabagsak ng trials ng buhay. And they will just bounce back. Bounce back. Pinabagsak mo, binato mo, nag-bounce back. And alam niyo po, actually, the more na mas matindi yung pinagdaanan, the more na mas mataas ang pag-bounce back nila. Parang bola, ibato mo. Mas malakas na bato, mas mataas ang pag-bounce back. It will just bounce back higher. They will just bounce back higher. Matindi pinagdaanan nito, pero hindi siya natinag doon. Hindi siya sumuko doon, hindi siya natapos doon. Nag-bounce back higher. May iba silang perception sa pagsubok sa buhay. At alam nila na ang pinagdadaanan nila ay hindi denial ng pagmamahal ng Diyos. Marami sa atin, pag dumadaan na tayo ng pagsubok sa buhay, Lord, kinalimutan mo na ako. Lord, hindi mo ako mahal. Tama ba? Pakiramdam natin, hindi tayo mahal ng Diyos. But I wanna tell you, ang tunay na ligtas, ang tunay na nananampalataya kay Kristo, maliwanag din sa'yo na sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, maganda ang plano ng Diyos. Amen. Hindi denial ng pagmamahal ng Diyos. Kung makaranas man tayo ng paghihirap sa buhay, amen. At ang mga tunay na Kristiyano, tunay na nananampalataya kay Kristo, proven and authentic yung pananampalataya nila. Yung pagiging Kristiyano nila, dahil dumaan man sila ng apoy, mas lalo lang silang tumatag. Lumabas lang yung tunay, yung pagiging tunay nilang Kristiyano. They have the mark, the character ng isang tunay na saved. Ano yon? Resilience. Pagiging resilient. The believer in Jesus Christ is upheld by God's power. And so is naturally resilient. Ang taong may Kristo, di ka pababayaan ng Diyos. Kasama mo ang Lord, kasama mo ang kalakasan, kapangyarihan, presensya ng Lord. Amen. And so naturally, magiging matatag na. Naturally, resiliency nandiyan. Yung pagiging resilient nandiyan. Alam niyo po, sa mga namatay na walang Kristo, suffering is merely suffering sa buhay nila. It is just pain and loss and frustration. Na-frustrate lang sila sa mga suffering. Walang particular na benefit sa kanila at walang resolution. Pero for those na may Kristo sa buhay nila, suffering has a point. Suffering is what matters sa buhay nila. Why? Since they were destined for something higher. May patutunguhan kasi at may magandang purpose ang Diyos sa mga sufferings nila, kaya hindi baliwala yung mga pinagdadaanan nilang sufferings. Amen. Amen. Kaya nga kung ikaw, alam mong wala ka pang Kristo sa buhay mo, open your heart. At tanggapin mo siya sa buhay mo, manampalataya ka sa Kanya. Nang sa gayon, just like kung paanong ang suffering and death ni Jesus Christ ay nag-lead sa kaligtasan ng sino mang mananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, hindi na baliwala ang suffering and death ni Jesus Christ. Then, ibig sabihin, hindi din mababaliwala lang ang sufferings ng mga nananampalataya sa Kanya. Amen. And today, my question is, as we evaluate ourselves, do we have the mark of the saved? Do we have the character of the saved? Nagiging resilient po ba tayo? Nandoon ba yung rejoicing mo kapag dumadaan ka ng sufferings? May clear perception ba tayo pagdating sa magandang idudulot ng suffering sa buhay natin o puro na lang tayo negative thinking? Maybe it's time
sa mga oras na to na i-evaluate natin ang ating mga sarili sa mga panahon ng pagsubok sa buhay natin. Kumusta ka kapag dumadaan ka ng sufferings? Maybe, itong mga nakarang araw may pinagdaanan ka, or maybe ngayon, right at this moment, may iniisip ka, may pinagdadaanan kang suffering. I don't know kung anong klaseng suffering yan. Pero kumusta ka habang dumadaan ka sa suffering na yan? Pinipili mo bang mag-alak? Pinagmamalaki mo ba yung suffering mo na yan? Knowing na may bunga ang sufferings. O complain tayo ng complain. Puro doubts ang lumalabas sa isipan natin. That is why, bilang application natin, una sa lahat, if we are truly saved, then choose to rejoice in sufferings. Choose to rejoice. To rejoice pa, hindi lang siya basta feeling. But it is what? Something you choose na gawin. Kasi alam mong may bunga ang sufferings. And don't forget that in Romans 8:28, ang sabi doon, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. In all things, God works for the good of those who love Him. Mahal mo si Lord? Para sa'yo to. Nananampalataya kay Lord, para sa'yo to. In all things, anumang nararanasan mo sa buhay, God works for your good. Amen. Tandaan natin, mapasuffering man yan, it's for our own good pa din. So, anong gagawin natin? Focus ka kay Lord. Focus ka sa plano ng Diyos. Focus ka sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Focus ka sa mga pangako ng Lord para sa'yo. Don't focus sa problema, sa suffering na pinagdadaanan mo. Focus doon sa mapoproduce ng pagsubok na yan sa buhay mo. Huwag nating pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Just because dumadaan tayo ng mga sufferings. Hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen. We should always remind ourselves that the testing of our faith is not a denial of God's love. Actually, dinadaan niya tayo dyan kasi alam niya yung makakabuti para sa atin. That's why submit. Submit joyfully. Lord, dumadaan mo ng suffering. Well, I submit, Lord. Because I trust your will. I trust your plan. I trust your word. That is for my own good. I submit joyfully sa plano mo sa buhay ko. Amen. And another, kumusta ka kapag dumadaan ka ng sufferings? Are we trusting God and His will? Faithful pa din ba tayo na gawin kung ano yung tama, kung ano yung kalooban ng Lord kapag dumadaan tayo ng sufferings? Kasi sa totoo lang, minsan doon tayo natitempt na bumitaw na kay Lord. Pag may sufferings, doon tayo natitempt na magduda na kay Lord. Doon tayo natitempt na gawin na yung kasalanan. Doon tayo natitempt na, alam mo yun, bitawan ng relasyon kay Lord. Bakit? May pinagdadaanan akong sufferings sa buhay ko. I hear. That is why if we are truly saved, then choose to grow in sufferings. Kapatid, gawin nating worth it ang pagdadaanan nating sufferings. Huwag nating hayaang matapos yan nang walang naaayos sa atin. Amen. Huwag nating hayaan na matatapos yung sufferings na walang nalabas na bunga sa atin. Na wala tayong natutunan, na hindi tayo nag-grow, na hindi tayo nag-mature. Mga kapatid, hayaan nating ilabas ng sufferings ang perseverance sa atin. Hayaan nating ilabas ng sufferings ang good character, ang proven character, ang pananampalataya, mas mataas na pagtitiwala sa Diyos. At hayaan natin ilabas ng sufferings ang pag-asa natin kay Lord. San ka man dinadarang ng Diyos na hardships, grow there. Please, grow there. Amen? Saan tayo tinatanim ngayon ng Lord? Anumang suffering yan, grow, grow. Just to grow. Kasi may ability ka. Kaya, pwede.
Amen. Tandaan mo, ang ginagamit niya ang mga trials na yan to make us more like Christ. Diba, goal mo, okay, dumadaan ako ng suffering, okay, my goal is Christ-likeness during these sufferings. Madaling sabihin, pero mahirap kapag nandun ka na dumadaan. But choose, I choose to grow. Lord, mahirap. Lord, masakit. Lord, nakakapagod. But I choose to grow. I choose to produce. Diba? Yung gusto mong i-produce sa akin. And at the same time, be faithful. Stay faithful. Gawin mo pa din ang tama. Gawin mo pa din ang kalooban ng Lord. Hindi maging dahilan ang mga sufferings, ang mga pinagdadaanan nating sufferings para mag-disobey tayo kay Lord. Nawa hindi maging dahilan, okay, yung mga pinagdadaanan natin para mahulog tayo sa kasalanan at lumayo kay Lord. Pero nawa, gamitin mo yung sufferings na yan. Again, opportunity. Gamitin mo siya as an opportunity para mas lalong mag-obey kay Lord. Para mas lalong what? Mas lalong lumapit kay Lord. Gawin. Patuloy na gawin ang mga bagay na nakaka-please kay Lord. Sa panahon ng suffering, sinong naniniwala, lumalabas ang tunay na kulay ng tao. I remember yung tinuro po sa amin sa City Harvest noon. Sabing gano'n ni Pastor Kong Hing. The same boiling water that softens the potato hardens the egg. The same na kumukulong tubig na nagpalambot sa patatas ay nagpatigas sa egg. Ano ibig sabihin nito? It's not about the circumstances. It's not about the boiling water. It's not about the sufferings, but rather what you are made of. Again, ilalabas niya kasi yung pagiging isang tunay nating Kristiyano. No, ito po ang panalangin ko para sa ating lahat. Panalangin ko po sa panahon ng sufferings, lumabas ang pagiging tunay na Kristiyano natin. Lumabas ang pagiging faithful natin. Nawa, sa gitna ng mga sufferings, ginagawa pa din natin yung tama. At hindi tayo sumusuko. Amen. May natutunan po ba tayo ngayon? May gagawin po ba tayo? Amen. And this time, I believe kinakausap tayo ng Panginoon as we close our eyes right now. Alam ko ang bawat isa sa atin ngayon dito, may mga pinagdadaanan. Kabataan ka man, YA ka man, nanay, tatay, lolo, lola. Nagtatrabaho, nag-aaral. Alam ko lahat tayo dito may pinagdadaanan. Maybe iba-iba lang ng level, or maybe iba-iba lang ng klase, ng suffering na pinagdadaanan natin. Pero lahat tayo meron. Baka nga ngayon iniisip mo yun Baka kanina pagpasok mo sa simbahan, iniisip mo yun. Bit mo yun. O baka nga nito nakaraang buwan, sa isang buwan, pinagdadaanan mo na yan, bit mo yan. And maybe ngayon, may part sa'yo, bago mo marinig itong mga salita ng Lord, itong pagpapaalala sa atin ng Panginoon, maybe iniisip mo, mahal ba ako ng Lord? Maybe may question na sa'yo, Lord, nandyan ka ba talaga? Lord, totoo ba? Kasama kita? Maybe may iba sa atin dito, pilit lumalaban, pero alam mo sa sarili mo, pagod ka na. Pagod ka na. Gusto mo nang sumuko sa lahat ng mga pinagdadaanan mong pagsubok. Gusto mo nang bumitaw. Gusto mo nang umayaw kasi pakiramdam mo, yun na lang yung option mo, yun na lang yung magagawa mo, bumitaw. Parang wala nang iba pang solusyon kundi bumitaw na lang. Pero kapatid, sa mga narinig mong salita ng Diyos kanina, nawa nabuksan ang ating mga pag-iisip that suffering ay may napoproduce na bunga sa'yo. Ikaw na nananampalataya kay Kristo, ikaw na may relasyon sa Diyos, ikaw na ligtas. Suffering matters. May nalalabas na bunga sa iyo ang mga sufferings na yan. Kaya huwag kang bibitaw.
Huwag kang susuko. God is just stretching you. Ini-stretch ka lang ng Lord. Para saan? Para mag-mature ka. Para mag-grow ka. Para mas makita mo at makilala mo kung sino siya. Makita at maranasan mo ang plano niya sa buhay mo. Nile-level up ka lang ni Lord. Nilalabas lang niya yung endurance sa'yo. Nilalabas lang niya yung patience sa'yo, yung katatagan sa'yo. Nilalabas lang niya yung good character sa'yo. Nilalabas lang niya ang pag-asa sa'yo. Kaya kapatid, look sa tunay na reason bakit may sufferings. Oo, ligtas ka. Oo, may pananampalataya ka kay Lord. Oo, may relasyon ka kay Lord. Pero hindi tayo excuse sa mga pagsubok na yan. Pero tignan mo ngayon, hindi lang yung sufferings, hindi lang yung paghihirap. Tignan mo yung ganda ng plano ng Diyos sa mga sufferings na yan. Kapatid, God knows. God knows kung kaano ka nakapagod. God knows kung gaano ka na nasasaktan, kung gaano ka na nahihirapan. God knows kung gusto mo nang sumuko. God knows. But don't forget that He also knows kung saan ka niya dadalhin. Huwag mo ding kalimutan na maganda ang plano sa'yo ng Diyos. He knows what He is doing sa buhay mo. Hindi ka niya dinala dyan para sa wala lang. May maganda siyang plano sa'yo. Hindi ka niya dinala dyan para iwanan lang. Hindi ka niya dinala dyan para pabayaan lang. May purpose ang Diyos na kahit sa sufferings na yan, it is for your own good. Para sa ikabubuti mo pa rin, lalabas ang gustong i-produce ng Lord sa buhay mo. Come on! Believe in the goodness of God. Believe in the goodness of His will, of His plans para sa'yo. Hindi ka pinabayaan ng Diyos mo. Hindi ka iniwanan ng Panginoon. Mahal ka niya. Mahal ka niya. At sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, kailangan niya kang idaan dyan sa mga sufferings na yan for us to produce the fruit na gusto niyang ilabas sa atin. Come on! Start focusing sa plano ng Lord. Hindi sa kung gaano kahirap ang sufferings. Hindi sa kung gaano kapangit ang sufferings. Tingin ka sa plano ng Diyos. Come on! And this time, ikaw mismo choose to rejoice. Lord, ngayon na alam ko na ang plano mo sa mga sufferings ko na to, I choose to rejoice. I choose to rejoice. Magagalak pa din ako. Ipagmamalaki ko ito sa buhay ko. Kasi may napuproduce ito. Lord, pinipili kong purihin ka pa din. Pinipili kong pasalamatan ka pa din. Come on, choose also to grow. Lord, mag-grow ako dito. Hindi ko hahayaan na lalampas tong suffering na to na wala akong natutunan, na walang nabago sa akin. Lord, I choose to grow. I choose to grow. I choose to endure. I choose to hope. To hope. Aasa ako, Panginoon, na totoo ang pangako mo at tutuparin mo ito sa buhay ko. Come on, kung yan ang panalangin mo ngayon, kung yan ang commitment mo ngayon, if that is your decision right now, pwede ka bang tumayo at itaas mo ngayon dalawang kamay. Come on. Oh, thank you, Lord. Come on. Commit. 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 Lord, I commit. I commit. I commit. Magre-rejoice ako. For I have you.
And you have your perfect plans for me. I will rejoice for you are good. You are good. I will rejoice. I will rejoice. Come on. Pwede ba ngayon pasalamatan mo ang Diyos sa suffering na pinagdadaanan mo ngayon? Lord, thank you sa suffering na to. Salamat, pinapupurihan kita sa suffering na to. Kasi may nilalabas kang good character sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kinugrow mo kami. Minamature mo kami. Nile-level up mo kami. We will endure. We will be resilient. We will be resilient. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Come on, worship Him. Raise up your hands to God right now. And surrender, submit joyfully sa plano ng Diyos sa buhay mo, even in sufferings. For the last time, Christ alone. Thank you, God. Christ alone, cornerstone, we can make strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Yes, God. Thank you, Lord. Reminding us that you are the Lord, the Master, the Sovereign One. Even sa mga pinagdadaanan namin sa buhay. Thank you, God. Mga kapatid, si Jesus, dumaan din sa sufferings. Pero pinanalo niya ito. He endured. Naging resilient ang Panginoong Jesus. Kaya nga may kaligtasan sa sino mang mananampalataya sa Kanya. And I wanna tell you, siya din ang kailangan natin sa buhay natin ito. Lalong-lalo na sa mga panahon na dumadaan tayo ng sufferings. Hindi natin kaya ng tayo lang. Amen? We need Jesus. Dahil siya ang kalakasan natin. Siya ang victorious na Diyos na pinanalo na ang laban. Siya ang magsusustain sa atin. He is our firm foundation. At sa mga oras na to, kung ikaw ngayon, sinasabi mo, wala ka pang Kristo, alam mo sa buhay mo, wala pa talagang Kristo sa buhay mo. Wala pa talaga si Jesus sa buhay mo. Hindi mo pa siya tinatanggap sa buhay mo. Pero sa mga oras na to, naintindihan mo ang salita ng Lord. At nagkakaroon ka ng desire ngayon, Lord, I want you in my life, Jesus. I want you in my life and I want to have a relationship with you. Kung ito yung panalangin mo ngayon, why not sumunod ka sa panalangin na ito? Sabihin mo ngayon, Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Patawarin mo po ako at pakalinhisin mo po ako. Panginoon, naniniwala po ako na ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus, muling nabuhay, umakyat sa langit at babalik para sa aming kaligtasan. Sa mga oras na to, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap ka, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. And kung ikaw naman, matagal ka ng Kristiyano and you feel like yung pananampalataya mo kay Kristo ay nanghihina and you want revival, you want to na ma-increase ang pananampalataya mo sa Kanya. Come on, commit your life again to Him. Lord, Jesus, tulungan mo po ako na mas lalo pang manampalataya sa'yo. Huwag akong ma-demotivate, huwag akong ma-discourage sa mga pinagdadaanan ko. Pero patuloy akong lumaban at magtiwala, Panginoon, sa'yo. Maraming salamat, Panginoon.
At sa mga oras na to, kung ikaw ay totoong nanampalataya sa ating Panginoon, nagsuko ka ng buhay kay Jesus Christ, tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, you are now entitled sa ating Holy Communion. This time, ilalapit na mga ushers sa atin. Tanggapin mo ang tinapay at ang saro. Hawakan mo lang muna. Kung sinuko mo na ang iyong buong buhay kay Jesus, nag-decide ka na that from now on, siya na ang maglilid ng buhay mo at hindi na ikaw. Ikaw ay tinatawag ng anak ng Diyos. Sa mga oras na ito, sige, tanggapin mo ang tinapay at ang saro. And pwede ba sa pagtanggap mo niyan, pwede mo bang itaas din yan? And we will pray. Lord, nagpapasalamat kami sa Holy Communion na ito. Salamat, O Diyos, nilagay mo kami to be part of your family. Salamat, O Diyos, sa buhay na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa tinapay na ito that symbolizes your body, na sinaktan, sinugatan, at sa iyong sugat kami nagsipaggaling. Salamat din, Lord, sa inumin na ito that symbolizes your blood that washes away our sins. That without the shedding of the blood, there is no remissions of sins. Lord, sa ginagawa po namin ito, inaalala po namin ang pagdating mo sa aming mga buhay. Inako mo ang aming mga kasalanan doon sa krus. Ikaw ay namatay, nilibing, nabuhay muli, umakyat sa langit at muling babalik para kami ay sunduin. Salamat, O Diyos. And we do this in remembrance of you. Bless the cup, bless the bread, in Jesus' name. Kainin po natin ang tinapay. Isunod po natin ang saro. And this time, let's worship God and declare that He is our firm foundation. Thank you, Lord. Thank you, God. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon. Thank you, Jesus. You are our firm foundation, O God. Ano mang pagdaanan namin sa buhay, alam namin, O God, that you will sustain us, O God. You will strengthen us, Panginoon. Thank you, Lord, kasi alam namin ma-overcome namin ang mga to. We are conqueror, overcomer, Panginoon. Sa anumang hakarapin namin sa buhay na ito. Thank you, God. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. Sa mga oras na to, pwede mo bang itaas ang iyong mga kamay? Ikaw maybe ay napagod sa mga sufferings, hardships na pinagdaanan mo, but right now, receive the restoration of strength right now sa pangalan ni Jesus. Receive the increase of faith
In Jesus' name. In Jesus' name. I speak life. Maybe may mga namatay na pag-asa, but I speak life, revival sa iyong pag-asa ngayon, sa mga pangako ng Diyos. I speak blessing in your life. In Jesus' name. In Jesus' name. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Amen. Amen. Praise the Lord. So before po tayo, ayan, mag-victory song. Now, sa mga hindi po pa nakakaalam, okay, bilang part po ng celebration po ng ating anniversary ng church po natin, meron po tayong pledge, ayan, nakagawian po natin ito, which is yung ang regalo ko sa birthday ng church ko. Ayan po, mission and action. So this is a pledge po, okay, na tayo po ay magbibigay. Okay, wala pong pilitan. Okay, this is voluntary po. So dito po may makikita tayo, we can choose po. Ayan, meron pong 500, 1,000, 2,000, 5,000. Kung wala po dyan, pwede po nating isulat sa others kung magkano po yung ibibigay natin. Okay, or kung saan po tayo nililid ng Panginoon. And also po, kung gusto po nating maging part po dito, ayan, ang due date po nito ay sa December 1 po. Okay, matagal-tagal pa po para talagang mapanalangin at mapag-pray din po natin or mapag-ipunan po natin yung gusto po nating ibigay. So, if willing po tayo maging part nito, ito po, meron po tayong mga ushers dito po sa harapan. Sa kanila po tayo kukuha nung ticket. Okay, so sulatan na po natin pagkakuha natin. Then, yung maliit na part po, ikakat po nila, tapos ibibigay nyo po yon sa kanila. Okay po? So, as we sing our victory song, sige po sa mga kukuha po, lapit na lang po kayo dito sa ating mga ushers. Come on, let us continue to praise the Lord habang inaawit po natin ang ating song, The Joy. Lapit na lang po tayo dito sa harapan. Meron din po tayong basket dito sa mga habol po ng kanilang tithes and offering. Come on, church! Oh, this is the day you made. So I rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. Sing, He's faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, it's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, oh, my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Yes, Jesus. Oh, 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 Amen po. So sa mga hindi pa po nakakuha, nakaabot, pwede po tayong kumuha mamaya sa ushering table. And at the same time po, ayan, sa mga gusto din pong nang magbalik, I mean yung ibigay na, yung inyong mga pledge, ayan, meron po tayong box dito sa harapan. So dito na lang din po natin ihuhulog. Okay po? So sige po, taso natin ang ating kamay and let's pray, let's thank the Lord. Come on, ikaw mismo, pasalamatan mo si Lord sa ginawa niya, sa buhay mo, sa araw na to, sa salita niya, sa kalakasan,
kapangyarihan na pinagkaloob niya sa ating lahat. Lord, thank you. Salamat sa salita mo. Grabe, God, binubuhay talaga kami ng salita mo. Pinapaalalahanan, binabago, pinapalakas kami, Panginoon, ng salita mo. Thank you, God, for reminding us, oh God, na maganda ang plano mo for us in this suffering sa pinagdadaanan po namin. And Lord, ang part po namin is patuloy lang na magtiwala sa'yo, na manampalataya sa'yo, na maging matatag at resilient anuman, Panginoon, ang pagdaanan namin sa buhay. God, lalabas kami sa lugar na to na tunay ngang pinagpala mo, tunay ngang pinalakas mo, in-encourage mo, Panginoon, at may binalik kang pag-asa sa aming mga puso. Thank you, Lord. And God, I pray na patuloy mo din pong pagpalain ang mga anak mong ito. Lord, anuman ang aspeto ng kanilang buhay ngayon na may mga pinagdadaanan sila, O God, makita nila, O Diyos, ang pagkilos mo po sa kanilang mga buhay. Sa mga oras na to, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa iyo po lahat ang papurit pagsamba. In Jesus' name, amen, amen. God bless po sa ating lahat. Magkamayan po tayo. Ingat po tayo sa ating pag-uwi.